from justice. He does not want to go home. So, it's considered final. February 8. Malakas na rin. Malakas na ulit si Boying. Ang uno, binira. Number 1, Tebes. 2024, inilabas. Kailangan nila to si Boying eh. Kasi kailangan nila dyan sa DOJ, kailangan nila yung pang presscon eh. Kasi pag nagpapa-presscon araw-araw, itong mga kamera, sinasabi ng mga senador, wala kaming panahon para magpa-presscon araw-araw. O eto na, yung original, Mr. Presscon Boy. Malakas na. O anong ginawa? Presscon agad. Ng Korte sa Maynila ang utos para sa Department of Foreign Affairs na kansilahin ang passport ni expelled Congressman Arnolfo Arnetevez Jr. Ayon sa Department of Justice o DOJ, 15 araw lamang ang hihintayin at kung walang anumang apela na ihahain sa korte ay maging pinal na ito. At dahil hindi nagpakita si Tevez at wala ring musyon ang kampo nito, ayon kay DOJ Secretary Crispin Rimulya. Belen, grabe ka naman, Belen. Oh my gosh, ba't pa nabuhay? Sorry. Kaya natin mabuhay. Pinal na ang kautusan maliban na lamang kung may desisyon ang mas mataas na hukuman sa darating na panahon kapag sumuko o may jurisdiksyon na ang Pilipinas sa dating mambabatas. He has not appeared before the courts to contest the petition for the cancellation of... Parang nangayayat si Boying eh, no? Ewan ko nangayayat tsaka nangitim. O baka ilaw lang. Hindi. Baka lang. Of the passport. Therefore, he has no personality to even appear in court. And kulang yung ilaw. Hindi kasi kahit ako, pag pinatay mo tong ilaw nito, mangingitim, hindi nyo ako makikita. to ask for a reconsideration. That's why we consider it final and executory. Kaugnay nito, naniniwala ang DOJ na lumiliit na. Alam mo, paikot-ikot na lang, ha? Ang mundo nito. Paikot-ikot na lang yung topic nyo kay Tebes. Okay? Gawin nyo na lang. Tigil nyo na presscon. Eto ka na naman, Boying eh. Yan ka na naman, paulit-ulit ka, ginagawa mo na naman yung dati. Nagkasakit ka, sana nakapagmuni-muni ka ba? Alam nyo ba, ang isang pinakamalakas na microphone ng Diyos, pag ikaw ay nagkasakit, kasi pag nagkasakit ka, manghihina ka. Tapos, meron kang panahon mag-isip-isip. Siyempre, nakikita mo rin yung possibility na kabilang buhay, nakikita mo na rin yung nag-iiba na katawan mo, nanghihina ka, pahinga ka. So, microphone ng Diyos yan, nakakausap ka dyan eh. Yung iba, kaya nga marami, nagbabagong buhay after nagkasakit. Hindi ko sinasabing hindi siya nagbagong buhay. Ito ay generic na kwento. Marami ganun eh. Pagkatapos ng sakit, lumakas ulit, kalahati, natuto, nagbagong buhay, naging maayos na tao. Yung iba, nagdasal, nung gumaling, bumalik sa dati. Saan kaya si Boying doon? Tanong lang po, nagtatanong. Tanong lang po yun. Tevez, lalo na at mayroon ng 2 alert list order na inisyo ang kagawaran laban sa kanya. Kasunod ito ng arrest warrant at blue notice na lang, tigil-tigilan na yung press ko na paulit-ulit na ginagawa niya dati, na paulit-ulit, same naman ang topic, basta lang makalabas siya araw-araw. Tapos, wala namang pinapatunguhan ng bagal. Tapos na po yan kay Tevez, kung huhulihin nyo. Ganun lang kasimple. Tapos tama na presscon. Diba? Oh. Inilabas ng Interpol noong February 19. Hindi na umano ito basta lang makakapunta ng ibang bansa. Dagdag pa ni Rimulya sa ngayon. Balita na yan eh. Nabalita na yan, Boying. Yung mga sinasabi mo, nabalita. Na-live ko na rin yan eh. Wala ka bang ibang balita? Kasi po kami ganyan. Hindi ko naman sinasabing entertainment. No? Pero nasanay kami ng ganyan eh. Sa banda, sa entertainment, pag matagal kang nawala, pagbalik mo, dapat bongga. Again sabihin ng iba pagpapipilosopo. Hindi, iba yan, politika yan, hindi naman entertainment. Miski na. Diba? Matagal kang nawala. Dapat yung pagbalik mo, medyo, bam. Diba? May angas, pagbalik
pagbalik sa stage ni Tatay Digong, anong sinabi niya? Bangag. Yanig ang buong Pilipinas. Umuugong, di ba? Ganun. Ang tagal niya hindi pumupunta ng stage. First time siya bumalik sa stage. Anong sinabi? Bangag. Ganun. Yan yung tinatawag natin kahit politika yan. Kasama yan. Ikaw bumalik ka. Balita mo. Old school. Balita mo recycled. Anong klase? Dapat medyo may diin. Diba? Nasa Timor-Leste pa rin si Teves. Kung gaano katagal naman kaya na maaring mapapauwi o makukuha ng pamahalaan ang dati na yan na dating kongresista, sinabi ng kalihim hindi sila maaring magmadali. Gayunman tiniyak nito na ginagawa nila lahat para harapin ni Teves. Hindi sila kailangan magmadali, ginagawa nilang lahat. Nabalita na lahat yan There is no need for press con. Ang kasong murder na isinampal laban dito, kaugnay ng Pamplona Massacre. We cannot give a definitive date. But hindi nyo mahuli. Hindi. Nasa sa inyo yan. Huliin nyo kung kaya nyo, kung gusto niyo. It's up to you. Wala naman sa akin para humusgay. Okay? Sana lang wag pa ulit-ulit. Saying that wag yung press con gaya ng dati. We are working on it because the court's decision is there already. So there is no way that he can travel unless he's granted asylum by another country, which is very far from our imagination. Okay, eto naman next din. Ito pa, ha? Case, we are just awaiting. With all this talk, we had to look at the status. We are awaiting the request of the U.S. government on this matter. Yeah. Ito yung sinasabi naman kanina ni Mike Abe. Okay? Inaantay yung U.S. government. Abe, 11 years na po yung inaantay. Sabi ni Tikia. Okay? Huwag mong ibalik sa Duterte. Ulitin po natin ha. Hayaan natin si Boying magsabi. We had to look at the status. We are awaiting the request of the U.S. government. Request of the U.S. government. Ang tagal nang inaantay, hindi dumarating. Nakakapagtaka naman kung bigla yung darating ngayon. Yung extradition na yan. Okay? Abe, 11 years na po yan. Hindi yan panahon ni Duterte. Matagal nang inaantay yan. Bago pa si Duterte, meron na yan. So, magtataka kayo kung biglang lalabas ngayon yan. Halatang halata. Target dyan, Duterte. On this matter. Hinihintay na lamang ng pamahalaan tulad ng Department of Justice o DOJ ang request ng United States government para sa extradition o para ibigay sa kanila ng Pilipinas ang religious leader na si Apollo Kibuloy. Ayon kay DOJ Secretary Crispin Rimulya, ang kanilang magiging... Ito ba yung sinasabi mo, Mike Abe? Di ba? Baliktad sa'yo yan. Balik sa'yo yan, Abe. Ang hakbang ay batay sa umiiral na extradition treaty sa pagitan ng Amerika at Pilipinas. The extradition treaty stands no matter what we do. Kapag may... Ang pinag-uusapan, extradition, Abe, ha? Maipasok niya lang yung tungkol kay Duterte. Halatang halata itong si Abe. Grabe ka, Abe. Extradition request na anya, dadaan ito una sa Department of Foreign Affairs o DFA at saka ipadadala sa DOJ. Si Kibuloy ay kabilang sa listahan ng US Federal Bureau of Investigation o FBI na most wanted individual dahil sa sari-saring kaso tulad ng conspiracy to engage in sex trafficking at sex trafficking of children. It has to pass through a lot of channels also in the US government. I think that besides the State Department, it has to pass through the FBI. Alam mo ginamit ni Abe itong salita na ito. US ang pinag-uusapan, biglang binalik niya sa DOJ ng Davao. Na DOJ na 6 years daw. Okay? Na-dismiss nga yun. So, halatang halata, pilit yung pagko-connect ni Abe rito. The FBI first, before it goes to the State Department, for their embassy to relay to us any request. So that's one side of it. Samantala sa pahayag ni Kibuloy kamakailan, sinabi nitong hindi na raw extradition ang gagawin sa kanya. Okay na yan, naparinig natin yan. Ha?